Magandang gabi mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Bago po natin talakayin ang ating bagong issue ngayong gabi, nais po nating pasalamatan ang mga bagong bayani. Ito po yung mga dating NPA na ngayon ay nagbalik loob. At sila ngayon ang nagsisiwalat nitong mga kasamaan, kabulastugan ng CPP, NPA, NDF sa pangunguna ni Ka Eric, Ka Noel, Ka Amihan, Ka Shane at iba pang mga kasama. Pinasasalamatan po natin kayo sa inyong tapang, sa inyong kabayanihan upang wakasan na ang digmaang ito laban sa CPP, NPA, NDF. Ang atin pong isinasuggest sa inyo, Ka Eric, na to organize yourselves into a citizens movement against CPP, NPA, NDF at maging citizen arm ng ILCAC propagandist para mabigyan ng seminars ang mga barangay sa buong Kapuluan tungkol dito sa kasamaan ng mga CPP, NPA, NDF sa tulong at suporta ng ILCAC. Kung pwede ninyong gawin yan para at yung mga nanay, lahat ng mga to organize a broad alliance, Citizens Broad Alliance against Communist Movement. Pangunahan nyo po. Nang sa gayon, maging tuloy-tuloy ang inyong pagkilos at maging matatag ito, ma-institutionalize. Kailangan natin yan. Tulong sa ILCAC. So, iyan po yung ating suggestion. Sana ma-pick up nyo, mapag-usapan ng grupo ninyo. At itong mga grupo din ng nanay, mga nanay na lumalaban laban sa mga komunista. At siguro, pag nabuo na yan, pati mga estudyante din, mapasama yung mga interesado. So yan po yung ating suggestions. Sana pag-isipan, pag-ukulan at gawin kung ito ay makakatulong. Pero sa tingin po natin, malaking tulong yan para masustain yung kampanya laban sa mga komunista. At kayo yung the best person to organize and to undertake this campaign, propaganda campaign against the communist, against the CPP, NPA, NDF. Muli, ang ating pasasalamat sa inyo at binabati natin kayo sa inyong kabayanihan. So, ngayon mga kababayan, kaibigan at mga kapatid, base doon sa hearing ng Senado, naipakita dito na itong mga Makabayan Black ay konfirmadong kasapi o mga leader ng CPP, NPA, NDF. So, with this truth, sa ating pong palagay, hindi na kailangan ang investigasyon ng mababang kapulungan to find out the truth as to whether these Makabayan Black representatives are indeed affiliated or members or even leaders of the CPP, NPA, NDF.
Anyway, nabigyan na po sila ng due process. They appeared before the Senate, laid down their defenses. So that is good as they have given due process at the lower house. Hindi na po kailangan sa ating pananaw. Sa makatuwid, based on the hearing that was conducted in the Senate, the House of Representatives could now decide as to dismiss their colleagues, this Makabayan Black, suspend, or in other words, to take or to undertake a formal action on the matter, which most appropriately dismissal. Ngayon, kung ayaw pa rin ni Speaker Velasco, ito ay gampanan at hindi rin kusang mag-resign itong Makabayan Black, which of course we believe they won't, nananawagan po tayo sa sino mang membro ng mababang kapulungan na mag-file ng resolution para ito ay the Ethics Committee of the lower house to file a resolution taking action on the matter and apply an appropriate disciplinary action based on the findings of the Senate hearing. Anyway, sabi nga natin, sila naman ay nag-appear doon, nagbalatag sila ng kanilang depensa, nagkaroon pa ng rebuttal, which by analysis, makikita natin na itong Makabayan Black ay talaga pong mayroong probable cause na sila ay hindi lang basta kasapi, bagkus mga leader. Ayon sa statements nitong mga ex-rebels, whose statements are more consistent compared to the defense laid down by the Makabayan Black. Sapagkat yung sa Makabayan Black, bagamat specific, pero taken from the whole context, ang appearance ay parang general denial pa rin. So, wala silang specific na depensa doon sa mga point by point na inire-raise o niraise ng mga ex-rebels. So, makikita po natin na talagang by preponderance of evidence, they are connected members or leaders of the CPP, NPA, NDF, which was declared terrorist, no less by the President himself. So, kailangan dito yung appropriate action ng mababang kapulungan. At sa bahagi ng sambayanan, to demand outright dismissal from these people if these would not resign if they would not resign. Ngayon po, ang buod po ng ating pagtatalakay ay yung papel ng sambayanan, the role of the people in this war against the communist, against the CPP, NPA, NDF.
Sa atin pong pananaw, ang nasa dapat po dito, ang nasa forefront ng labanang ito ay ang mga barangay captain o barangay councils under the leadership of the barangay chairman all throughout the Philippines. Sila po ang nasa forefront ng labang ito. So, ang ibig pong sabihin, kailangan ito po ma-mobilize. Anyway, sila yung chairman ng LCAC o ng NTF LCAC at the barangay level. So, dapat lamang na sila ang nasa forefront. Ngayon, alam naman po natin na karamihan, hindi naman lahat, ay maring hindi sapat ang kanilang kaalaman kung paano itatakil ang problemang ito. So, sinasuggest po natin na itong ating mga ex-rebels na sila yung magbigay ng training, seminars, at ituro yung mga estratehiya kung paano ito i-handle ng mga barangay captain sa kanilang lugar o ng barangay council sa kanilang mga lugar. Kung both in the aspect of military and civic, meaning na kung kailangan ang magkaroon ng labanan sa area sapagkat ang mga NPA doon ay ayaw sumuko. So, pabigyan sila ng proper orientation kung ano ang dapat nilang gawin sa pakikipag-coordinate, kung paano makipag-coordinate sa pulisya at sa military sa lugar. At itong mga ex-rebel, sila Ka-Eric, Ka-Amihan, Ka-Noel, at yung Kasien, yung mga kasama, yan ang magbibigay ng orientation sapagkat mayroon silang sapat na idea kung paano i-handle. So yan po yung ating rekomendasyon. Dapat ma-mobilize ang mga barangay councils nationwide with the help of the DILG, of course, and the LCAC para ito ay mailagay sa tamang perspektiba, to put it into the right perspective for an effective war against the CPP, NPA, NDF. At itong ngayon, doon sa mga kapatid na nais sumuko, which we also have to give priority, of course. Secondary lang yung actual fighting with force. That should be put into a secondary side. Priority rito yung kung may kayat natin ang mga kapatid nating NPA na sumuko. Kaya ang mga barangay council, dapat yan ay sila ang mga sentro kung saan makikipag-negotiate ang mga kapatid natin na nais sumuko. At yun ang primary policy in this war. If the NPA, yung mga armado na yan, ay nagpahiwatig ng pagsuko, gumamit sila ng filler, pumunta sa barangay captain or kagawad at pag-usapan at i-arrange with the military or police
police presence in the area, police or military presence in the area para maiwasan yung encounter. Kaya hinihikayat natin itong ating mga kapatid na sumoko ngayon na sila yung pangunahing personalidad na immobilize itong mga barangays, barangay councils nationwide, of course under the auspices of NTF LCAC with or in coordination with the DILG. Yan po yung ating isinasuggest. Sapagkat kailangan po ito tuloy-tuloy na. Hindi na po natin ito tigilan hanggang sa tuluyan ng mawala ang banta ng komunismo sa ating bansa. Ngayon po, with respect to the hearing that was conducted in the Senate, the same was conducted in aid of legislation. So with all those informations accumulated from all resource speakers, makakabuo po dapat bumuo po ang Congress. Congress should enact a law where these problems should no longer be occurring in the future. Ang sentro natin dito, alam naman natin yung activism. So, ang suggestion po natin na sana by the passage of a law which in the first place declared illegal itong mga leftist organizations na pinangalanan. Anak Pawis, Anak Bayan, Bayan Muna, Gabriela, Karapatan, Samahang Magbubukid sa Pilipinas, KMU, so forth and so on. They should be declared illegal para malansag agad by enactment of law. So, yan po number 1. Ang pangalawa po dito, yung sa mga sa schools po, ang kailangan ang mga estudyante, ang sabi nga ni Teddy Casino, ang ginagawa ng mga organisasyon na ito, gawing aktivista ang mga estudyante. Out of this activist, dito nire-recruit ang mga NPA, ang nag-i-NPA. So in other words, if we want to avoid occurring the same thing, kailangan i-outlaw din po natin tong activism sa mga campuses. I-outlaw yan so that the school authorities should impose the law within their premises by outlawing, by not allowing this activism within the campuses. Ngayon, maaaring ang objection sabihin that is a curtailment of academic freedom, exercise of freedom of expression, assembly, so forth and so on. Pwede naman pong magkaroon ng dapat ang mga estudyante, their activation should be limited within the school affairs. Na ibig sabihin, ang mga issues na dapat i-allowed for students activism, yung internal affairs of the campus. Ngayon, kung because of the subjects, there is an activity or activism that should be related to the subject. For instance, yung mga
political science subjects. If there is an activity to that effect, it should be strictly supervised by the subject teacher, so that it would be the subject teacher who would be made accountable if his students will be recruited to become an armed element of the NPA by reason of or in connection with the subject concerned. Ito lang po ang paraan para maiwasan ang activism sa campuses. Ang sabi nga ni Congressman Ilago, patuloy nilang gagawing aktivista ang mga kabataan, lalo na sa mga universidad, public and private. At gagawin nila ito, ipagpapatuloy sa kabila ng banta ng kanilang buhay habang may mga issues. Hindi po maalis ang mga issues na ito. So, ibig sabihin po, kung hindi tayo gagawa, kung ang Kongreso ay hindi gagawa ng batas to outlaw them, they could not be stopped from this activism. As we outlaw communism, NPA, NDF, in the same way that we should also outlaw this National Democratic Organization, so-called, itong mga pinamumunuan ng Makabayan Bloc. Kailangan po. Otherwise, hindi po mauubos ang mga komunista, NPA at NDF, sapagkat patuloy ang supply. Baka lumakas pa nga dahil sasabihin nila, ito yung ginagawa, repression by the state through the military of the people who are fighting for reforms. At iyon naman talaga ang kanilang palaging sinasabi at may pupunla. So immediately po, if we need to end this war, there should be a law to outlaw this organization so that they could no longer freely move within the campus premises and even in the urban sectors. Katulad po halimbawa ng Kadamay. Alam po natin yan. Wala man tayong definite source dyan. But the way they did it, hindi pwedeng gawin nila yun nang walang nagmamando sa kanila na isang makakaliwa. Sapagkat yung kanilang ginagawa, agaw ng mga bahay dyan na hindi naman para sa not intended for them, mag-rally kahit may pandemic, na pinansahan pa na bail out pa ni Kiko at ng kanyang anak, ni Frankie. So, the radicalism of the Kadamay definitely is like TMU and Samahang Magbubukid sa Pilipinas. Ang nasa likod niyan ay mga CPP, NPA, NDF people. So, kailangan po makurtel yan. And that can only be curtailed by outlawing them. We have anti-terrorism law. Pero without a law outlawing these organizations, gagalaw at gagalaw pa rin yan. Although with the use of the anti-terrorism law, madali silang mahuli, hulihin, so forth and so on. Pero hindi po talaga ma-weed out yan.
So ito yung ating mga suggestion para tuluyan ng mawala. Kanina po narinig natin yung isang magsalita na talagang by her own experience, may mga professor talaga na mga komunista na rin. Well, we cannot deny it. We cannot deny it. In many state universities and colleges, even in the private colleges and universities, mayroon na talagang mga professors, teachers na left leanings or mga kasama na talaga. Sapagkat sabi nga natin, during their studentry, when they were students, na-recruit na sila. So that when they became teachers, they implant also unto their students their leftist philosophies. So, mabigat na po itong problema na to. Hindi na ito ganito ka simple. Kaya kailangan talaga mayroon na po tayong batas outlawing these organizations, and also the law which can be used to dismiss these teachers, professors who are found leftist, who are found teaching their ideologies upon their students. Kung wala pong batas na mabilis na magamit tungkol dito, hindi mo ito agad di-dismiss. Sapagkat sa ganito pong approach, ang kailangan dito, pag mayroon kang probable cause na ito talaga ay ganito, leftist, tanggalin na muna agad para hindi na siya makakapag-recruit pa. Dahil kung papanatilihin mo pa yan, habang yan ay nananatili dyan, every moment that he is there can be used by him for recruitment. Iba po ang kultura ng mga CPP, NPA, NDF, yung mga talagang ideolog. Talagang parang mga panatiko yan na they grab every opportunity to serve their purpose. So habang nabibigyan sila ng pagkakataon, gaano mang kaliit yan, sasamantalahin nila para maisulong yung interest ng kanilang samahan. Kaya kailangan po yan mapigilan at the soonest time possible. At the first sight, dapat yan agad makat. And that's the only way to do it. At yung mga nanay naman po, sinimulan nyo na rin lamang yung kilusan na yan. Alam po natin, it entails a lot of sacrifices. Pero andyan na po yan. Sama-sama na po tayo. Itong mga ex-rebels na narito, itong mga military, tayong mga mga mamamayan. Kaya nga ang panawagan din po natin sa DILG, siguraduhin po ng DILG na ang mga gobernador, ang mga mayor, ang mga kapitan ay hindi magiging hadlang sa pagpapatupad ng mga palisya na ipinatutupad ng ILCAC upang down from the national level down to the barangay level to ensure na maging epektibo ang laban natin, ang pamamaraan ng pakikipaglaban sa mga komunista, NPA at NDF. Pinakikiusapan din po natin ang mga armed forces and PNP elements. Sa bagay, ito na may ginagawa nyo na, sabi nga ng mga nagpapatunay.
Pero dapat po maging human tayo in every way towards them as much as possible para nakita din ng mga kapatid natin na you are not harmless in whatever way, that the PNP and the armed forces elements as well as these barangay people are not harmless anyway kung sila ay susuko. Instead, cooperative, helpful, respectful. This should be the culture that it must be shown towards them. Malaking attraction po yan sa mga kapatid nating naliligaw ng landas. Kaya, nang sa ganun po, magkaroon din po sila ng rason para iwanan na yung kanilang armadong pakikibaka. So, pansamantala po, magpapaalam tayo. Magandang gabi, pero bago po natin iwan ito, pinakikausapan natin ang ating mga taga-subaybay na o mga nakakarinig po nito na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Nang sa gayon po ito ay patuloy maging tuloy-tuloy din po itong ating ginagawa para sa bayan. Marami pong salamat at magandang gabing muli sa ating lahat.